Saan po kayo galing, ma'am? Galing po kami sa Minnesota. Ay, nako, ang layo ha. Talagang dinayo niyo siya from Minnesota. Bakit po? Dinayo namin kasi si Tatay Digong ang mahal na mahal namin na presidente, pinakamabait at saka pro-poor. At saka hindi tayo hinahayaan noong siya pa ang presidente. Ma'am, ano po pangalan niyo? Luz Roslyn. Roslyn. Kasama Pero, ko yung asawa asawa ko niyo. dito. Oo. Pero ma'am Roslyn, never niyo pa na-meet na personal si Tatay Digong, no? Hindi ko pa siya nakita, never met in person, pero kilala natin kasi siya ang presidente. At anong mensahe niyo? Dahil padadala ni Sir Bong ang mensahe niyo. Ang mensahe ko kay Tatay Digong, Tay, magmaligon ka, Tay, mahal na mahal ka namin, kaya nandito kami. So, Tay, Sabihin niyo naiiyak si Roslyn. Talagang ikaw lang talaga ang presidente na yung hindi pinabayaan ng mga Pilipino. Safe kami sa sa admin mo, at saka pwede kami maglakad na yung safe, na hindi kami na worry na may mangyari. Sa totoo lang. So, Maraming salamat sir pakirelay ha. Yes, sir. Complete stranger na si Roslyn, nasa Minnesota, bumiyahe at nandito ngayon. Nasa labas lang kami ng wall. Sabihin mo, sa labas ng wall mo, hindi nawawalan ng mga Pilipino, walang iwanan. Meron din tayong kasama na galing sa talaga. Berlin, ha? O, galing Germany. Halika kayo. Galing, yan. Ma'am, ano pa pangalan niyo? Kate po. Kate. And galing kayo ng Berlin. Taga saan kayo sa Pilipinas? Kami. Bohol. Kate, and anong pangalan niyo pa po? Si Mayet at Mayet. Signy. O yan, papasok na po ngayon si Sir Bong, ang nakababatang kapatid ni Tatay Digong. Ano pong papasabi niyo sa kanila kay Tatay Digong? Stay strong, healthy. Kayo po. Always pray kasi nothing is impossible with God. True. Yes, that's right. Well, yan po mga mensahe ngayon na Sir Bong ng mga Pilipino na titipon-tipon dito. Meron din po ditong mga taga Rotterdam, no? Mga kasawang mga taga Rotterdam, no? At bihira po itong pagkakataon kasi dahil bago pumasok ang isang kamag-anak, may mga pwedeng magpadala ng mensahe. Ano pong pangalan ninyo ang mag-asawa? Ay, ako po si Charlene po. Si Charlene at saka si Jason. Alam niyo po, regular itong si Charlene at Jason, Sir Bong, no? Halos twice a week nandito sila, no? At ngayon sila nagdala ng pagkain na munggo. Bakit po talagang andalas-dalas yung pumunta rito, Charlene and Jason? Para pakita po yung suporta namin kay Tatay Digong po. Kung 64th day na po, siguro pang ilang punta nyo na rito? Siguro po mga 40 times na, 40 35 times na rin po. Yan. Ni minsan hindi pa nami-meet in person si Tatay Digong. Hindi pa po. Pero bakit kayo sumusuporta kay Tatay Digong? Dahil nung una-una pa lang po, ang tatay ko, na po talaga suporta si Tatay Digong dahil ang tatay ko rin po ay retired police. Okay. Then sabi niya, gusto niya kung ano po yung plataforma ni Tatay Digong. Okay. Kailangan na po umalis ni Sir Bong. Anong pasasabi nyo kay Sir Bong kay Tatay Digong galing sa inyong dalawang Pakisabi po, magpakalakas po siya. Hinihintay po namin siya sa labas. Maraming salamat. Jason, your words to Tatay Digong para mapa-relay ni Sir Bong. Kahapon ang sinabi ni Charlie, magpalakas po siya. Well, kailangan na pong pumasok kasi 30 minutes before po kailangan pumasok for security check. Okay. Give our love to Tatay Digong, Oh, yeah. Sir Bong. Ha? Definitely. At siguro, babalik po si Sir Bong mga 4 o'clock, 3:30 to 4 o'clock. Abangan nyo po ang pinaka bagong balita galing sa kay Tatay Digong as will be relayed by Sir Bong Duterte. Maraming salamat po. Okay, sasamahan po kayo ha. Sasamahan po kayo papunta doon. Ha? Okay. Well, yan po, narinig nyo po ang kapalit na nagbabantay kay Tatay Digong. At no time po na wala pong kasamang next of kin ng Tatay Digong dito. At no time na walang Pilipino na nag-aabang dito sa labas ng detention facility para magbigay ng suporta kay Tatay Digong. No? Next of kin kay Tatay Digong ay si Sir Bong at ang kanyang kabiyak. No? Sir Bong, kailan po kayo dumating dito? Kaninang umaga lang, nag-stopover kami ng Dubai and then straight na dito. Ano ang inaasahan nyo? No? Kailan nyo huling nakita si Tatay Digong?
The last time I saw him sa Davao pa, pag nagkikwentuhan kami sa bahay. So it's been a while. Mga siguro 2 months pa na ang nakalipas. Ang huling pag-meet din namin ni Sir Bong ay sa bahay din niya. Oh, yeah. Nakatira siya sa distrito ni Sir Ungab na malayo sa sentro ng Davao, pero napakaganda ng bahay niya. At doon kami nagbi-meeting na maisog, no? Yung mga panahon na yun. Ang sarap ng luto ni Mami, no? Now, ano naman po ang inaasahan nyo dito sa kauna-unahang pagbisita nyo kay Tatay Digong? Well, unang-una, of course, I wanna see ang welfare niya, kung how's he doing. Pero I won't know that till, I get inside. So basically, I'm here because, yung the election and all that. So nagpalit-palitan sila. So since the election is over, it's my turn now to watch over him. Paano po nyo pararating ang balita tungkol sa kanyang pagkanalo? Pagkapanalo? Well, Paano nyo i-describe yung kanyang pagkapanalo? it's an overwhelming, vote of the majority. I'd like to take this opportunity to all the supporters of the PRRD and of course the Dabaweños who are really solid na, kinuhan siya sa overwhelming yung vote of confidence sa kanya. Oh. Ano naman po ang sasabihin nyo tungkol sa Duterte, no? At 5 naman po lumabas doon sa ating Duterte, no? Sa Duterte, I'm a little bit disappointed because I was really looking forward that Duterte would make it. But there are some siguro meron pa yung mga protection or whatever, but I will leave it to BP Sara. Well, sabihin nyo po, ligtas na si BP Sara kasi 5 ang nanalo na sinuportahan natin kasama si Marcos, Aimee at saka si Villar. Tapos meron pang Robin Padilla, pang-6. Kailangan lang niya na 8 na hindi papabor sa impeachment, no? Sa 8, pwedeng panggalingan niya yung 2 magkapatid na Cayetano, yung 2 magkapatid na Estrada, meron pang Joel Villanueva, no? So meron na tayong 6 at posibleng 5 pa, at meron pang Mark Villar, 6, no? So may posible pang 6 na hindi papabor, no, doon sa impeachment. Bukod doon sa 6 na sigurado na, no? So 8 lang kailangan natin, no, para mawala na impeachment. So mukhang makakahinga na si Tatay Digong. Sabihin mo, relax ka na, safe na si Sara from impeachment, no? Hindi na matatanggal yan, no? At least as a father, he would feel better, no? Yeah. Ma'am, ano pong mensahe nyo kay Tatay Digong? Nag-aantay lang kami sa iyo dito, PRRD. Magka-katatag ka lang yan. Oo. Alam niyo po, 63rd day na. Ilang araw na ba? Tama ba? 63rd o 64th? 64 na. 64 days. Hindi po nawawala ng tao dito, no? At meron po tayong mga kasama dito ngayon. Ma'am, halik kayo kasi pupunta ngayon dito si Sir